para happy! Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. Ito ang inyong lingkod, Kristen Lim, at makakasama ninyo ako sa panibagong episode ng Healthy para Happy. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Bagong taon na, panibagong pagkakataon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Sa kasalukuyang mundo, ang alta presyon o high blood ay naging pangkaraniwang sakit na sumasalanta sa kalusugan ng maraming tao, mula bata hanggang matanda. Dulot ito ng stress, maling pagkain at kakulangan ng ehersisyo na nagdudulot ng seryosong banta sa buhay. Sa kabila nito, may mga hakbang na pwedeng gawin upang labanan at maiwasan ang sakit nito na mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan. Kadalasan natin marinig ang salitang high blood sa ating paligid. Minsan sa katrabaho natin, sa kaibigan natin o sa ating katabi. Ngunit yun na nga, ano nga ba ang high blood o alta presyon? Ang alta presyon, kilala rin bilang mataas na presyon ng dugo o high blood, ay isang kondisyon kung saan ang puwersa ng dugo laban sa mga pader ng arterya ay mas mataas kaysa sa normal. Ang presyon ng dugo ay sinusukat gamit ang dalawang numero. Ang systolic, ang mas mataas na numero, at ang diastolic, ang mas mababang numero. Ang normal na presyon ng dugo ay kadalasang nasa 120/80 mmHg. Ngayon naman, alamin natin mula kay Dr. Nujum kung ano nga ba talaga ang alta presyon o high blood. Assalamualaikum warahmatullah. Ito po si Dr. Nujum Datu Indal, Rural Health Physician ng Isabela City. Ngayon po tatalakayin natin ang tungkol sa alta presyon or hypertension. Ano po ba itong hypertension? Ito po yung pagtaas ng blood pressure ng tao doon na sa matanda o bata. Kahit sino po ay pwede pong tumaas yung presyon o BP ng isang tao. Ano po ba yung mataas na BP ng isang tao na tinatawag natin? Pwede po to, ang BP ng normal na BP ng tao ay 120/80. Pero pag tumataas po to ng 130 o 140 sa mga hindi pa sanay na mataas ang presyon, ay masakit na at may nararamdaman na sila. So para sa kanila ay alta presyon na yon. Pero karamihan, pag matanda na, pag ganitong mga presyon, hindi pa rin nila ito mararamdaman. Pag pumapatak na ng mga 150 or 160, saka pa lang nila mararamdaman na masakit na yung ulo nila. Yun po ang tinatawag nating alta presyon. May mga simptomas ang alta presyon. Ito na yung isa doon ay sumasakit ang ulo, nahihilo, o di kaya minsan bigla na lang, o di kaya hinihimatay pag sobra na talaga ang taas ng presyon. Minsan sumusuka naman sila. Ang sanhi ng alta presyon ay maraming bagay. Unang-una talaga dito ay ang pagkain. Kaya sa school pa lang natin, maliit pa tayo, talagang tinuturuan na tayo kung ano-ano yung mga pagkain na balance. Ito nang tinatawag nilang Go, Grow at saka Glow Food. So, kailangan kumpleto to. Pag merong sumobra, halimbawa sumobra ang pagkain natin ng ulam o di kaya ng mga matatabang pagkain tulad ng mga meat, o di kaya yung chicken na balat ng chicken kasi marami po talagang cholesterol yung mga yon. Yun ang isa din sa mga sanhi ng pagtaas ng presyon. Minsan naman tumataas din ang presyon kahit rice. Kung masyadong dumadami yung pagkain natin ng rice, lalo-lalo na tayong mga Pilipino, na talagang makanin po tayo.
So, ang rice kasi nakakataas din ng triglycerides. Kaya sinasabi natin, pag sumusobra ng pagkain ng rice, ay nakakataas din ng presyon. Hindi lang rice, kasama na dito ang mga tinapay at saka pansit kasi galing lang din naman sila sa flour. Kaya ang ina-advise sa atin ng mga doktor ay kumain tayo ng balance, lalo-lalo na ng mga gulay kasi maganda to sa katawan. At saka vitamins, uminom tayo ng mga vitamins. So yung gulay talaga, marami talagang maibibigay sa ating kabutihan. So yung balanced food ay isa na yon sa magandang kaugalian. So kung hindi na balance, yan na ang isang sanhi ng pagtaas ng presyon. So aside from pagkain, isa rin dito yung ugali natin sa ating pang-araw-araw. Halimbawa, hindi tayo masyadong nag-e-exersisyo, lagi lang tayong nakaupo o di kaya'y nakahiga. So, ang mangyayari, hindi maganda ang daloy ng dugo natin o di kaya'y hindi masyadong kumikilos ang ating mga kalamnan o di kaya'y yung mga dugo. So, pag ganon, nagkakaroon din tayo ng alta presyon. Kailangan kasi sa bawat araw, meron tayong exercise. Diyan na yung maglakad tayo o di kaya talagang mag-aerobics tayo. So dito sa mga ehersisyo na to, matutunaw yung mga taba o di kaya yung cholesterol matutunaw dahil sasama doon sa ating mga pawis. So maganda rin talaga ang pagpawisan. So ang bawat isa ay hinihikayat na gawing balance ang pagkain at saka mag-ehersisyo. So kung wala itong mga to, isa na talaga to sa mga dahilan na nagkakaroon tayo ng alta presyon. Aside from dun sa dalawang nabanggit, yung pagkain na sanhi ng pag-alta presyon at saka yung kakulangan sa ehersisyo, isa din at saka pangunahin talaga ang stress. Kaya ang bawat isa, pag stress, lahat na yan dala-dala na talaga. Tataas na talaga ang presyon. Pati yung ulo, talagang sumasakit na o di kaya nagkakaroon na ng hindi magandang takbo ng pag-iisip. Kaya nagiging mataas na rin yung presyon. Pag, di ba sabi nila, pag nagagalit, tumataas ang presyon. Pero totoo po yun, kasi dahil nai-stress sila. So yung tatlo na yon, kung talagang maiiwasan natin ang alta presyon. Bakit ba natin iniiwasan na magkaroon ng alta presyon? Kasi ang alta presyon ay maraming dalang komplikasyon sa katawan natin. Isa na dito, ang stroke. Kasi sa sobrang taas ng presyon ng katawan, ng BP natin, ang mangyayari, tumataas din yung presyon sa iba't ibang parte ng katawan. Pag sa utak, nagkakaroon ng stroke kasi tumataas, pumuputok yung veins o vena doon sa utak. Ang nangyayari, nagkakaroon ng stroke yung tao. Pag sa heart naman, pag mataas ang presyon, yun na yung sinasabi nilang heart attack. Ang problema naman, pag sa kidney, nasisira ang kidney natin, yun na yung pag sobra na talagang matagal yung alta presyon natin, pagkasira ng kidney natin, pwede tayong aabot sa dialysis. So, sa dami ng mga komplikasyon ng alta presyon, talagang yun talagang tinututukan ngayon ng DOH. Kahit sa mata, halimbawa sobrang taas ng presyon, nagkakaroon ng glaucoma o di kaya mayroong mga pagputok ng mga vena sa mata. So, talagang binubuhusan talaga ito ng budget ng DOH, ng pamahalaan natin para makatulong sa bawat isa. Kasi talagang malaki ang effect nito sa ating ekonomiya kasi ang bawat isa kung sakaling nagkaroon na ng sakit, hindi na sila makakakilos, hindi na sila makakagawa. Pati yung mga hindi lang sa katawan nila na hindi sila makakagawa, pati yung mga kasama nila sa bahay ay talagang makakaapekto din dahil sa kailangan pang tulungan o di kaya kailangan pang bantayan ng mga kasamahan sa bahay. So, mas lalong, yung effect niya ay nagiging parang domino. So, kailangan talaga pagtuunan natin ng pansin, huwag tayong pabaya sa ating mga katawan. Kasi marami talaga ang mga bagay na makakaapekto pag magkaroon tayo ng alta presyon. Paano ba natin maiiwasan itong alta presyon? So, kailangan natin magpasuri sa
manggagamot o di kaya sa ating mga health unit o di kaya sa health center. Sa bawat araw, huwag tayong mabahala o huwag nating pabayaan yung sarili natin, huwag tayong kampante. Kailangan nating pumunta at magpa-check up sa ating mga health center. Diyan na ang magpa-check tayo ng BP natin, ng timbang natin. Dito sa ating mga health center, meron tayong mga laboratory. Kung sakaling kinakailangan, pwede pong i-check natin ang dugo ng bawat isa para ma-check natin kung ano-ano yung mga dahilan ng bakit tumataas ang presyon ng ating mga pasyente. Pwede kasing tumaas ang cholesterol, pwede tumaas din ang triglycerides, pwede rin po yung uric acid. So wag po tayong magbahala, punta po tayo dito sa ating health center, libre lang naman po. Hinihikayat natin ang bawat isa at ang lahat na talagang iwasan natin magkaroon ng alta presyon. So tayong Pilipino, tayong mga kababayan ko, talagang gawin natin ang prevention at huwag natin hintayin na nandun na tayo sa gamutan ng alta presyon. So, paano ba yung mga prevention? Siyempre, nandun na yung sinabi natin, nabanggit natin kanina, yung ehersisyo. So, mag-ehersisyo tayo everyday. Iwas po yan, hindi lang sa alta presyon, pati po diabetes. So, kung sakali pong tatama rin tayo, huwag po nating patagalin yung agwat ng ating mga pag-e-exercise. So, mag-e-exercise po talaga tayo araw-araw. Ang 15 minutes na ehersisyo ay sapat na po kung araw-araw po natin to gagawin. Huwag po natin itulad sa ating gawaing pang-araw-araw ang ating exercise kasi magkaiba po yun. Iba po yung pawis natin sa trabaho natin at iba po yung pawis natin sa exercise. Kasi sa exercise po, buong katawan po natin ang gagalaw. Pangalawa, kailangan po rin nating pagtuunan ng pansin ang ating pagkain. Yan na po yung sinasabi natin, yung Go, Grow, Glow food. So, wag po masyadong marami sa mga meat at saka sa rice. Tinatawag nila mga Go food. So, ang pagtuunan po talaga natin, ang paramihin natin yung vegetables at saka fruits. Doon po tayo babawi sa vegetable at fruits kasi yun po ang masustansya para po sa katawan natin. Pangalawa po, syempre, although mahirap po gawin, pero ang stress po talaga ang punot dulo ng lahat. Pag stress po tayo, buong katawan po natin ay apektado. Hindi lang po yung katawan, pati utak natin, pag-iisip natin. So, hindi na tayo makatulog, hindi na natin asikaso yung katawan natin dahil po stress tayo. So, iwasan po natin ang maging stress, isipin po natin ang ating kalusugan. So, sa lahat po ng nakikinig, na sana bigyan po natin ng importansya ang katawan natin. Lahat po ng kabutihan ay mag-uumpisa po sa malusog po ang pangangatawan natin. So, pag malusog ang pangangatawan, maganda ang pag-iisip. Kaya, happy Isabela, happy ang buong mamamayan. Kaya tayo mga Isabelenyo, dapat healthy para happy. Narinig na nga natin mula kay Dr. Nejum kung ano nga ba ang alta presyon. Alamin naman natin ngayon kung ano nga ba ang sanhi ng alta presyon o high blood. Narito ang mga sanhi ng alta presyon. Maraming posibleng dahilan ang alta presyon, kabilang ang pagkain ng maalat na pagkain. Ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kakulangan sa ehersisyo. Ang hindi aktibo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang na nagdaragdag ng panganib sa alta presyon. Labag sa tamang timbang. Ang sobrang timbang o labis na katabaan ay isa ring salik sa alta presyon. Pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ang labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo. Stress. Ang matinding stress ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyon ng dugo. Genetics. Ang pagkakaroon ng kasaysayan ng alta presyon sa pamilya ay nagdaragdag ng panganib na magkaroon nito. Narito naman ang sintomas ng alta presyon.
Ang alta presyon ay kadalasang tinatawag na silent killer dahil bihira itong magpakita ng malinaw na sintomas. Subalit, sa ilang kaso, maaaring maranasan ang sumusunod: sakit ng ulo, pagkahilo, panlalabo ng paningin, pananakit ng dibdib, mga komplikasyon ng alta presyon. Kapag hindi naagapan, ang alta presyon ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng sakit sa puso, kabilang dito ang heart attack at heart failure. Stroke. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng pagputok ng mga ugat sa utak. Kidney disease. Ang alta presyon ay maaaring makasira sa mga bato. Problema sa paningin. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo sa mata. Pagsusuri at paggamot. Ang pagsusuri ng alta presyon ay simple at maaaring gawin gamit ang blood pressure monitor. Ang paggamot ay maaaring mag-iba depende sa tindi ng kondisyon at maaaring kasama ang pagbabago sa pamumuhay. Kabilang dito ang tamang dieta, regular na ehersisyo at pag-iwas sa paninigarilyo at alak. Medikasyon. Maaaring magreseta ang doktor ng gamot tulad ng ACE inhibitors, beta blockers at diuretics upang kontrolin ang presyon ng dugo. Regular na check-up. Mahalagang magpatingin sa doktor ng regular upang masubaybayan ang presyon ng dugo. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at tamang aksyon ay susi upang maiwasan o makontrol ang alta presyon. Mahalagang magpakonsulta sa doktor para sa tamang payo at gabay ukol sa kalusugan ng puso. Assalamualaikum everyone. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Piercy Tanibada from CHO Isabela. Happy Isabela po. So, New Year, bagong taon, 2025. Although same motivation, same pa rin, same motivation, same dedication, new drive, renewed focus in regards sa year 2024. Ngayon is same pa rin. So, a lot of us is galing tayo sa long holiday weekend. So, naka-blend yung self natin sa pagiging relax. So, pagbabalik natin sa trabaho, parang na-overwhelm tayo. Kaya akala natin parang balik na naman sa trabaho, puro na naman, dami na naman mga paper loads, workloads, ganyan. So a lot of us is na overwhelmed sa mga ganito. So despite that, huwag tayong ma-overwhelm kasi yung ganitong mga types of stress sa work is normal kasi ganun talaga eh. Wala tayong magagawa kasi whatever happens, kung ano man yung ginagawa nyo para sa sarili nyo, always nyong tatandaan na iyon ay isang bagay na magbibigay ng rason kung bakit kayo nagtatrabaho bilang isang LGU employee. Kasi ito, naging part to ng buhay mo, pinag-aralan mo to, so dapat pahalagaan mo. So whatever happens, do your best. Huwag ka magpapadala sa stress. Ang stress is a part na parang may mga things na hindi natin na kaya i-control pero pinipilit natin gawin pa rin. So upon us is to take each time, huwag natin ibibigla yung sarili natin. Kasi minsan, pag binibigla natin ang sarili natin, tendency na sa stress tayo. So ang tendency nag-burnout tayo. Yun yung mga reason na nahihirapan na tayo, nagugulaw tayo sa work. So lagi natin tatandaan na yung trabaho natin is our life's work. Normal talaga ma-stress sa trabaho, pero okay lang yan. As long as gawin natin yung best natin as LGU employee. Kasi syempre, dito tayo para i-serve ang mga sila nangangailangan. Lalo na sa amin sa CSO. Yun lang po, maraming salamat. Isang healthy para happy episode na naman ang inyong natunghayan. Kita-kits sa susunod na episode ng Healthy para Happy. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel.
Healthy para happy!